On our previous episode of our Philippine Bike Adventure ay nakita ninyo kung paano tayo tumungtong ng Mindanao, umikot ng Surigao at tumungtong na din ng Siargao. Pero hindi ko pa napakita sa inyo kung ano nga ba yung mga tinatago dito sa Siargao. Kaya sa video ng ito mga kabatak ay samahan nyo ko dahil iikutin natin ang buong Siargao. Pupuntahan natin yung magagandang lugar at yung maganda lang sa Facebook at sa picture mga kabatak. Huwag na tayong masyadong mag-intro, basta ikutin na lang natin ang islang ito. Good morning mga batak! This is our day 28 of 100 of our Philippine Loop. So dito tayo gumising sa napakagandang hacienda ng Ocean 9 mga kabatak dito sa Siargao. At ngayon samahan nyo kami sa isang buong araw kung saan hindi ulit tayo magbibisikleta. Iikot tayo, pupunta tayo ng Maasin River, Mangpupungkorak, something na ganyan. So iikot ulit tayo dito sa Siargao. Kagabi nagpunta kami sa nightlife dito sa Siargao at okay siya, saya. Tapos ngayon balik tayo sa road trip tayo, tapos magluto na din tayo ng almusal. Samahan nyo ako mga batak, let's go. Lipat natin yung mga pagkain natin dito. Yan, ito yung upuan. May upuan na mas maganda doon kaso mainit na, kaya dito kami pumwesto kasi why not, di ba? Bakit doon ka makakain sa loob kung pwede naman dito sa harap ng beach? Yan oh. Kaso low tide ngayon. Yan, andito mga alaga natin. Hello. 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 Pogi ka? Pogi ako? Oo. Pogi ako? Yung tinapa na to, galing pa yun sa Bicol. Yung danggit, hindi, galing pala to sa Visayas. Ito sa Bicol. And currently, nandito tayo sa Mindanao. May nakita pa ako dito kung kamatis, tas red egg. Tsaka syempre, mang inasal, toyo mansi. So, alis tayo. Punta tayo sa Pupungkong Rock. Tara, let's go. Itong nilalagay natin kay mga kapatid, ito yung plantation ng coconut kung saan may view deck dito. Tapos dito nag-picture, dito nag-video, dito din sumikat yung human road. Pero ngayon, ganyan na siya. Madaming natumbang puno ng coconut at wala nang masyadong coconut. So, hindi na siya masyadong hinihintuan, I think. Kasi konti na lang yung mga puno nila, di ba? Okay. At ayan mga batak, nandito na tayo sa Coconut Tree Plantation View Deck. Ito pala yung pinaka view deck, hindi pala dun sa simula. Tapos makikita nyo dito madaming buko syempre, pero madami nang nalagas dahil nga sa bagyong Odette yan. Pero maganda pa din siya. Dami pa ding mga turistang naghihintuan. Ayan. Yan, si Danny, yan. Nandito kami ngayon, tapos picture lang, sa alis na din. Yan mga kabatak, so currently we are here at Paghungawan. May mga crocodile daw dito. So yan, ano siya, lamang tubig. Yan yung tubig. So punta natin. Silip lang, nandito na lang din tayo eh. Meron pa sa taas. Tapos ito, pinakatambayan lang. Oh. Pwede na mag-lunch dito kung tutusin eh. Ayan oh. Dan, pwede na dito matulog no? Hamok lang no?
Pagising mo may buhaya na. May mga crocodile daw dito eh. Sabi dun sa ano, 'di ba? Sa Tirahan siya ng mga crocodile, oh, sabi. tirahan siya. So hanap tayo, baka may crocodile diyan. Dan, ayun oh. Ayun oh, laki oh. Yung tirahan daw to ng mga crocodile dito. So, nadaanan lang namin talaga. So, hindi namin alam na dito pala yon. Ayun, ano lang, snap ng picture tapos alis na din. Andito tayo ngayon sa bayan ng Pilar mga kabatak at umuulan kaya naka-coat na tayo. Yan, ganito yung itsura ng bayan. Not like General Luna na masyadong ano, medyo tawag dito, medyo civilized. Dito medyo probinsya pa din. Yan o. So akala ko lahat ng mga bayan dito, mga probinsya, hindi pa, mga civilized lahat, pero hindi pala. So doon lang siguro sa General Luna. 125. Sir, ito po. I-register lang po pangalan, ma'am. Okay na, nag-register na. Sinisip na. Yan, so currently nandito na tayo sa Magpupungko Rock. Pipo. Ayun siya, low tide pa, so pwede pa tayong humabon. So we are currently here at Magpupungko Rock, tama ba? So best time to go here is morning kasi nga low tide. Yes, you should Kapag go here during low tide kasi wala siya kapag ka high tide. So lumalabas lang to kapag low tide. So tatawid tayo doon, tas doon daw yung liguan. So sisilipin lang naman natin or pagka inviting yung place, maligo na din. Swimming, di ba? Oo. So eto na yung pool, sobrang berde. Ayan oh, kitang-kita natin diyan. So hindi tayo nagdala ng drone pero magnanakaw na lang tayo ng drone shot ni Zar dito. Your bike wanderer, humanda ka na? Ayan, so eto na siya. Ganda niya, sarap niya liguan, inviting no. Ang maganda dito sa Magpupungko ay kailangan mong habulin yung oras ng pagpunta dito dahil kapag medyo na late ka, di mo na to makikita dahil matatakpan ito mga kabatak ng alon o ng dagat mismo kapag high tide na. Kaya ang sarap niya ding balikan, timing ka lang din talaga. Yan, tapos na kami maligo dito. So balak natin ngayon ay saan na tayo? Maasin River. So lipat kami doon. Yan. Ma'am, thank you po. Bye-bye. Nice to meet you po. Salamat po. At ayan mga kabata, kuminto muna kami dito sa Jing's Cafeteria para maghalo-halo. Mga 1 kilometer away lang, no? Yes. From Magpupungpong. Talamig muna kami, mag-ice. Ice, baby. Dung, 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 dung. Maghalo-halo muna kami palamig. Halo-halo. Yes. 100 pesos, good for 2. Wow, grabe overload for only, magkano to? 100 pesos. 100 pesos. Grabe, overload. Dito yan kay Ging's Ging's. Cafeteria. So nandito kami sa Himalayan Beach Resort. Kaso putol yung kalsada. Ayun yung dagat, yun yung white sand. Nandun. Tapos wala ding lilim, mga nasira na. So nagan. Balik tayo. The typhoon. No, it's not possible to come inside. No. It's not possible. We'll go inside and They close it. they close it. They say no trespassing. Nice to meet you again. Oh, it's going. Yeah. Do you know any beach closed? Tagali mo nga. At ayun mga kabatak, nandito na tayo. Oh,
voice over ko na lang at medyo malakas yung hangin. Pumunta kami dito sa isang beach. Nakalimutan ko kung anong tawag sa beach na to. Pero natatanaw na namin dito yung ulan. Pero kitang-kita nyo din dito kung gaano kaganda ang buhangin. Tapos yan, makikita nyo din na yung dagat kulay asul din. Kaya ang sarap din tambayan. Public beach ito mga kabatak. Kaya dito na din kami naggayak ng aming tanghalian ni Danny. Dahil tanghali na eh. Resistant ka natin sa lamig ah. Sobrang lakas ng hangin, nilalamig na ako. Si Danny din, oh. Tignan niyo yung plastic niya, oh. So, ang ulam natin ngayon ay Century tuna. Disabog tawag namin dyan. Tapos, mega sardines. So, yan lang. Diba? Disabog. Oh, century tuna. Yay! Ayun, so hindi mahal, actually depende naman sa inyo kung mahal ang Oo. ano nyo sa Siargao, no? So, So for us, so far hindi pa naman. Pwede naman kayong bumili sa mga fancy restaurant. Pero may mga karinderya din naman. And kung mahal pa din yung karinderya, canned goods para makatipid. Or magluto Yan. kayo kagaya Oo. ng namin. Ayan, nagluto kami ng kanin. Kaninang umaga pa yun actually. So hindi talaga siya sobrang mahal naman talaga, Oo. diba? So, Ayong depende na lang sa inyo kung saan Depende kayo sa inyo. kakain or kung gusto nyong maging mahal. Okay, ito na siya, yung danggit na tira. Master, tsaka century. Dahil wala kaming kutsara, kamay-kamay. Sarap. Kulang kay Cardinal. Sarap. Aling buhay, si Danny. Pero nasa Siargao kami. Nasa Siargao kami, kahit simple buhay namin. Nagkakamay kami dito, nasa Siargao kami, di ba? Yes, sobrang ganda dito. Ewan ko ba naman, ipambili naman sana kami ng pagkain pero bakit pinipili naming magtipid? Siguro, mas gusto naming gastusin yung aming mga resources sa mas magagandang experience pa. Kaya okay na din kasi masaya naman kami. Grabe, sobrang ganda ng dagat dito, oh. So yan, nandito tayo ngayon sa Pacifico Beach. ayan, Pacifico Beach. Pacifico Beach talaga. Oo. Parang ito yung Public beach kasi yung pinambayan natin dyan, barangay, ano yan, part ng barangay. Pero pwede pa din dyan mag-surf, ang lalakas ng alon yan, oh, kitang-kita na mumuti. Tapos hanggang doon, White Sand Beach. Walang pang resort. Yan, no? Oh, so walang pang resort, pwede dito. Oh, pwede kayo mag-pitch lang ng tent dito, oh. Tapos pag nag-high tide, bigas na lang kayo. Oras natin 2:11 PM. So paalis na kami mga kabatak. Ikutin na natin tong Siargao kasi ano lang siya eh, 130 kilometers lang yung loop niya at nakaka-60 na yata tayo. So iloop na natin siya. Ito na mga kabatak, yung dating sikat na coconut tree plantation. Makikita nyo naman, sirang-sira pa talaga siya dahil sa Odette. Ayan. So kabilaan yan, sobrang ganda ng road na to dati. Nakikita natin to sa Facebook na sobrang Instagramable at Facebookable. Ayan, so pero ngayon hindi na siya ganun kaganda kasi nga tinamaan siya ng malakas na bagyong Odette. Yan siya. So before, ang gaganda ng mga pictures nila dito, pero ngayon, ito siya. Pero at least nakita natin yung itsura niya. We have a friend here. Elon. Hey! How are you? Fine, you? We're good. Going, where are you going? So we're just arrived here at Maasin River. Andyan siya sa likod. Puntahan natin.
Gusto nyo rin po magbangka. So, dalawang ticket, 20 pesos. Apo. Gusto nyo rin po 20 pesos magbangka, ang sir, entrance. papunta sa... Ayan, so bali ito yung Maasin River, yun yung dive case at yun yung sikat na coconut. So puntahan natin yon, tingnan natin kung maganda ba dito. sabi ni Danny, gustong gusto ni Danny makita yung dive case na yan, dive ano na yan spot. Parang pagod na si Danny. Stop now. Sangiti naman dyan. Nag-neg-neg. Mga sunog na kami dito sa Siargao. Pero masaya ang experience, di ba? Yes. Ayan, so trinay lang namin tumalon. 2 beses ako tumalon, ikaw ilang beses? Wala, picture lang. Hindi pa tayo ano sa swimming. Mag-aaral muna ako mag-swimming. Yan, 2 beses ako tumalon at ang saya, ang sarap. Grabe, ganda dito sa Siargao. Ayan mga kabatak, tapos na tayong mag-explore dito sa Siargao. Tapos na nating puntahan tong Maasin River. So, next destination natin, baka General Luna na ulit. Ito siya, oh, yan, oh, yan. Yan yung Maasin River. So, maganda siya, masarap siya talunan. At yun, balik na tayo ng Ocean 9, tapos ligo, tapos mamaya punta tayo ng General Luna para kumain. Kumain, mag-food trip. Food trip. Pagkatapos ng napakadaming activities ngayong araw, syempre ang sarap magpahinga. Kaya sobrang sulit namin talaga dito sa Ocean 9. Ito pala yung mga klase ng rooms nila dito. Meron silang mga villa, tapos meron din yung ganito na pangbarkada. Parang dorm site yung itsura mga kabatak, pero ganito kasi yung uso dito sa Siargao. May malinis din na CR at magandang view ng dagat. Kaya pwede nyo ting bisitahin itong Ocean 9 kung sakaling mabibisita kayo dito sa Siargao. Good morning mga kabatak. This is our day 29 of 100 of our Philippine tour. And ngayon, nandito pa din tayo sa Siargao at umuulan ngayon. So, maya-maya alis na din tayo. Dito pa din tayo sa Ocean 9. Mamaya try natin ATV kapag gumanda-ganda yung panahon dahil maulan nga. At ngayon, gagawa tayo ng pagkain natin. Nagsaing na ako para may makain tayo. Tapos, noodles lang pagkain natin dito. Let's grab some talbos ng kamote. Uy, natalbosan na to ah. Alam nyo ba kung anong gagawin ko sa mga talbos ng kamote na to na pinuputol ko? So kung mayaman kayo, malamang di nyo alam. But if you're like me, na laki sa bundok, so ito ay gagawin nating, may nakita kasi kung tirang oyster sauce dun eh. So gawin nating ulam ang talbos ng kamote. Okay na to, madami na. Pwede na tong ulamin. Inis na, sakto. Luto na din ang ating kanin. Yan, maluluto na yan, magbabasa. Maluluto na yan sa init. Sabi natin. Yan pwede dito, masusunog ang table. Ngayon, gawin natin yung magic. So wala tayong kahit ano, wala tayong bawang, sibuyas, mantika, walang kahit ano, no? So bahala na. So kasi pagdating namin dito, dapat kakain lang kami sa labas kasi nga umuulan, so di tayo makalabas. So lagay na natin yung kawali natin dyan. Tapos ito, tira-tirang mantika. Wala na talaga. Wala na, negats na. So ganito na lang. Tubig na lang. Lagyan natin tubig. Ito yung tubig. Tapos lagay na natin tong, lakasan lang natin apoy. Ayan, tubig. Sensya na, medyo magulo yung kitchen namin eh. Kasi nga, hindi kami masyadong nakapagligpit kagabi. Tapos lagay na natin dyan to.
Talbos ng kamote. Good. Malasa na mayroon tayo ngayon kahit asin wala. Pero so lagyan din natin to. Kung hindi niyo po alam kainin ng talbos ng kamote, you're missing out kasi isa to sa mga survival food pwede mong gawin. Kasi noodles lang yung ulam namin. Tapos nag-iisa pa. So, ito, survival mode. Bango. Lagyan natin toyo. Konti lang, pampalasa. Yan, okay na yan. Tapos, counting oyster sauce. Pare, sarap. Yan, pag kumulo na, pwede na yan. Tikman natin. Pwede na siya. Pwede nyong lagyan ng brown sugar. Kung may brown sugar kayo, dagdag ng asin, paminta para mas malasa. Pero ito, goods na to. Yan, ulam na yan. Diba? Muusok-usok pa, mga kabatak. Yan, no? Sarap. Tapos, luto tayo ngayon ng noodles. So, hindi ko na siguro papakita paano lutuin yung noodles, no? Kasi alam nyo na yan. So, itong mga pinapakita ko sa inyo, ito lang yung mga hindi typical na ginagawa natin doon sa atin. Hindi nga din ako masyado nagluluto sa amin. Yan. So, noodles, luto tayo. Okay, luto na noodles. Pati kanin, tsaka ulam. Bisig na natin ang ating walang kwentang kasama. Este ang ating prinsesa pala. Singin na natin ang natutulog niyang diwa. Oh, tulog ka pa? Galing. Kala mo totoo ah. Kala mo totoo ah. Biglang sumasakit ang ulo ah. Tingnan natin. Oh, bukas ang cellphone ah. Kausap ko yung mga... Yan lang eh. Halika na, kumain na. Pagkain na, mauna sa mababa. Tinatawag mo ako eh. Lang. Tapos ngayon tinawag mo bumaba na yung tap. Nugasan mo yung malinis? Pag hindi bumababa. Malinis hugas mo? Oo. Hugas kineme. And eventually, hindi to alam kainin ni Danny, so tayo lang ang kakain ito. Alam mo ba ito kainin? Ano ba yan? Seaweeds. Seaweeds yan. Try to eat. Try to eat, ayun. Ayun lang eh. Ayun lang eh. Ba't yung nilagay ko? Grabe, sarap ng talbos. Ito po yung mga napupulot sa dagat. Alam niyo naman yun. Ayun. Dadawin pa talaga? Dagat yan. Nakita niyo naman, pinakita ko naman sa inyo paano mag-survive. So, ganun lang. Ayan. Pag na-stranded ka sa Siargao. Sarap. Harap. Alam mo kung ano yan? Hindi niya alam kung ano yan. So, hayaan niyo lang siyang masarapan. Ano yan? Talbos to ng kamote. Ayun lang. Galing ah. Uy, sarapin. Hindi nyo alam to, no? Mga baknang kasi kayo, mga mayayaman kasi kayo. Sarapin. At ayan mga kabatak, oras natin, alas 3 na ng hapon at magpapaalam na kami dito sa Ocean 9. Thank you po Ma'am Betty. Yan. Thank you po. Yan. Salamat po sa pag-accommodate sa amin. So, syempre, if you want to visit Siargao, tapos gusto nyo ng tahimik na lugar, pwedeng-pwede dito sa... Parang dito kasi pag stay namin, parang solong-solo talaga natin yung ano. Kanina naligo nga siya, mag-isa lang siya eh. Pwede ka maghubad-hubad. Oo, naked. Oo, as in, siya kanina naked yan, naligo. Ayun, so pwede nyo bisitahin dito at hanapin nyo lang syempre si Ma'am Betty. Yan. Thank you po. See you next time po. Bye-bye. Bye, Siargao!
Nakakatuwa ding isipin na kung hindi naman dahil sa bisikleta, ay hindi din naman namin mararating itong isla. Kaya hanggat may pagkakataon kaming ikutin ang Pilipinas, sasamantalahin namin mga kabatak. Dahil hanggang dito sa Siargao ay umabot na kami, kaya sasagadin na namin ito. Kumbaga all-in-one na ba? Yung mga karanasan, dadaanan na namin yan. At mas magiging masaya kami dahil alam namin na masaya din kayong pinapanood yung journey namin. Kaya magkita-kita tayo sa susunod na episode ng ating Philippine Bike Adventure mga kabatak. Magbibisikleta na tayo nun, so magkita-kita tayo. And good night!